Ano yung training needs analysis at saka transactional leadership? So, yung training needs analysis, yun yung training na kailangan ng mga employees and volunteers sa isang organization. Say, for instance, sa hospitality management industry ka nagtatrabaho. So, ano yung training na kinakailangan ng mga employees mo at volunteers mo para maka-cope up sila sa competition and upgrade sa industry. So, para makasabay sila sa changes and upgrade sa industry, domestically and internationally. So, ano yung training na kinakailangan nila to upgrade their skills and knowledge? So, yun yung training needs analysis. Kasi sa hospitality management, obvious yan, dahil nagbabago yung panahon. Sa tourism industry, one thing. And then yung transactional leadership, ay yun yung may mga leader na managers o supervisors na i-reward ka sa maganda mong ginagawa, pero ipipenalize ka sa masama mong ginagawa. So fair sila. Pag may maganda kang ginawa, i-comment ka nila, re-rewardan ka. Kasi alam naman natin na yung reward would motivate employees to do better. Patunay yan. And then kapag mali ka, ipipenalize ka. No, parang didisiplinahin ka para hindi mo na ulitin yung pagkakamali mo. So yun yung transactional leadership. So kailangan as employees, alam mo dapat kung anong klaseng leader yung iyong manager. Di ba? At lalo na pag result oriented yung iyong bossing, di ba? Pag sinabi mong result oriented, he or she would is after the result, no? Wala siyang minsan kasi pag result oriented ka, wala siyang pakialam dun sa circumstances, basta dun sa resulta meron. At yung iba naman meron. So kung ipaliliwanag mo kung bakit nangyayari yun ng maayos, siguro naman maiintindihan ka. Kasi may mga leaders na open. Transactional sila pero open sila, considerate ganito, ganyan. Naiintindihan nila yung nangyayari. So, yun lang.